Kumpang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, magandang umaga po, no? Sa lahat nating mga viewers dyan. Ayan. So, congratulations sa mga bumoto. So, ayan, sa mga nanalo naman ng mga tumatakbo, congratulations din, no? Sa mga hindi matanggap, iiyak na lang kayo. Ganun talaga. Pag natalo, talo na. Pag nanalo, panalo na. Hindi na marami pang salita. So ito po mga kababayan, may isi-share lang ako sa lahat nating mga kababayan. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na itong mga nasa kabila, pinapatakbo ko nila ito para talagang maprotektahan lang po talaga yung isang tao o yung impeachment ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, kitang-kita naman, di ba, na tatakbo sila para lang protektahan kahit alam nilang mali. Kaya ito nga yung sinasabi ko palagi sa lahat nating mga kababayan, na pumili tayo ng talagang karapat-dapat na maglingkod sa taong bayan. Hindi para protektahan lang ang kapwa nila kandidato na alam naman may ginagawang mali. So ang mali ay mali. 'Di ba? Dapat. At dapat sila, nandyan sila, kasi yun ang panawagan ng taong bayan, panagutin ang nagkasala sa batas, panagutin ang naglustay ng pera ng taong bayan. Dapat ganon, hindi na nandyan sila para protektahan, no, ang isang tao o nagkasala. Ito kasi, mga kababayan, nabisto dito kasi sinabi itong pahayag na naman ni Harry Roque ngayon mga kababayan. Si Harry Roque, talagang pinapahalataan nila na talagang pinatakbo nilang mga senador nila, o mga senador na yun, kung mga nanalo man, ay hindi maglilingkod sa bayan, kundi protektahan ang alam nilang mali. Protektahan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Na alam naman natin na yun ang ginastos niya na confidential fund na hindi niya hanggang ngayon na ipaliwanag, ay dapat niyang ipaliwanag sa taong bayan na hindi niya sinasagot. Kung wala namang kasalanan, di ba? Kaya nila na husgahan ito ng batas. Kaya nila na manaig ang batas. Dapat ganoon, hindi na sasabihin nila, ito, nanalo daw si Bongo, si Bato, si Barcoleta, yan daw yung pipigil sa impeachment, no, kay VP Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin yung sabi ni Harry Roque po, mga kababayan, ano? No? Ang magandang balita, abay, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para Palala lang po hindi ho tatanggalin si VP Sara Duterte na tatanggalin na walang kasalanan. Iniimbestigahan dito ang confidential fund niya na hindi niya maipaliwanag kung saan niya ito dinala. Kung iba-ibang mga pangalan ang ginamit, Mary Grace Piatos, Nova, o mga chicherya. So, yun na naman yun Kung sinagot niya ba ng tama yan kung maipaliwanag yan ng maayos yan kung saan niya dinala, ay hindi naaabot sa impeachment. Diba? Ngayon, ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Harry Roque. tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. Ayan. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Yan. Narinig nyo? So, ibig sabihin ng mga kababayan, sa mga bumoto sa mga yan, hindi ho yan maglilingkod sa taong bayan. Diba? Rinig nyo naman, diba? Sila ang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Na alam naman natin na mula noon pang iniimbestigan itong confidential fund na ito, kung saan ito dinala, ay hanggang ngayon hindi pa rin niya maipaliwanag. So dapat silang mga nasa batas, dapat sundin nila yung batas. Kung ano man yung pinatupad nila noon, na kung meron man nagkasala about dito sa pera ng taong bayan, ay dapat talagang tanggalin. Panindigan nila yon kasi pera ng taong bayan yun, hindi naman sa kanila yun Diba? Baka sinasahuran sila ng taong bayan dyan para magserbisyo sa taong bayan, hindi sa mga kapwa nila politiko. Tuloy natin siya, sabi ni Harry Roque. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? So, well, nandyan po yung 2 Cayetano. So, ayan binibilang ho ni Harry Roque ang magiging kakampi daw sa impeachment.
tingnan natin, pagdating na ng impeachment trial, kung masusunod ba yan yung sinasabi ni Harry Roque. Ibig sabihin, kapag nasunod yan, hindi, ibig sabihin ng mga kababayan, itong mga senador na ito, hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Hindi nila sinusunod ang batas na sila ang nagpagawa sila nagpapatupad ng batas, tapos sila mismo ay hindi nila sinusunod. Kapag may kasamahan sila, o kapwa nila kandidato, o kapwa nilang nasa posisyon na nagkasala, dapat maging honest sila. Dapat papanig sila sa katotohanan. Tuloy natin. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang dalawang Estrada. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi So, yan na daw po ang bubuto para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. So, titingnan natin, no? Makikita naman natin sa mga senador, no? Kung ano pa talaga ang kanilang, no? So, decision. So, ibig sabihin po mga kababayan, kapag may mga senador na hindi sila pabor dito, nakitang-kita naman na talagang matitibay ang ebidensya dito laban kay VP Sara Duterte. Katulad na nga lang yung ginawa niyang pagbabanta sa presidente, 'di ba? Oh, yung mga pananalita niya lang, 'di ba? So nasa mga senador na 'yan kung paano nila hatulan, 'di ba? Tuloy. 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara kung hindi ng 2016, ng So, ibig sabihin, yung mga senador na ito, kailangan tumanaw na utang na loob. Utang na loob na naman ito mga kababayan. Utang na loob na naman ito na dati nang sinasabi nila sa administrasyon na wala daw utang na loob. Si PBBM. Alam niyo mga kababayan, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Diba? Paano naman yung mga kababayan natin na umaasa sa ating mga mambabatas o sa ating mga nasa posisyon ngayon kung ganyan ang mangyayari na lagi na lang kailangan may utang na loob. Parang utang na loob lagi, no? Kasi sinasabi nila dito, nung panahon daw ng kampanya, ay kinampanya ito si Cayetano, kinampanya ito si Estrada. So mga kababayan, kayo na ho mag-isip kung ano masasabi niyo dito. So, ibig sabihin, utang na loob lang ho lagi palang kailangan, ano? Para lang hindi, kahit gumagawa ka na lang mali, kahit mali na ang ginagawa, okay lang. Kasi may utang na loob yung mga politiko na kinampanya na nun, kailangan ibalik niya, no, ang ginawang pag-endorso, kailangan maibalik sa kanya, no, kahit mali. So mga kababayan, pakinggan pa natin sinasabi ni Harry Roque. 2019, di ba? So tingin ko, wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin, sa WAD Committee, bye! Ayun, narinig yun na, no? Nayasar pa yung mga nagkaso sa kanya. Alam niyo po mga kababayan, ito sa Harry Roque, talagang tambak dito yung kaso sa Pilipinas, no? Dahil yan sa pagkasangkot nito sa illegal na pogo. Kung ngayon mga kababayan, nandun sa Netherlands, ngawa, no? Na kung talagang siya ay may matibay na ebidensya, dapat umuwi siya rito sa Pilipinas. Patunayan niya yung akusasyon niya sa presidente at sa mga sangkot na sinasabi niya daw na gumagawa ng kalukuhan. Alam naman natin na nung panahon nila, sila ang gumawa niyan. Hindi naman po ang administrasyon ngayon. Diba? Bakit siya tatakas? Kung wala naman talaga siyang kasalanan, bakit siya tatakas, di ba? Kung wala naman talaga siyang kasalanan, bakit siya tatakbo? Kung alam niya sa sarili niya na malinis siya, di ba? Kasi kita naman dun sa mga bank account niya kung magkano yung pera niya, di ba? O ngayon, so ayun, narinig niyo na yung sinabi ni Harry Roque o sa mga bumoto dyan. Sa tingin niyo, maglilingkod sa taong bayan yung mga yan? Hindi maglilingkod yan kasi alam natin, ang paglilingkuran yan ay ang mga Duterte lang. At syempre, mga kababayan, para harangin itong impeachment. Nakikita naman natin na ang ginawa nila dito sa pera ng taong bayan ay nilustay na hindi alam kung saan ito napunta. Ngayon, binabaliktad nila si BBM. Si BBM daw umano ang malaking ginastos. Pero nakikita natin kung saan ni BBM dinadala yung pera. May resibo. Sa kanya, walang resibo. Wala siyang maipakitang resibo. Ang resibo niya lagi, chicheria, grocery, diba? Yan yung mga pangalan na ko po mga kababayan. Pero titingnan natin yung sinasabi ni Harry Roque na yan daw magiging kakampi nila sa Senado.
pagdating dito sa impeachment. So titingnan natin po mga kababayan kung masusunod ba yan sinasabi ni Harry Roque. So ibig sabihin, pag yan ho ay nangyari yan, yung mga ganyang mga senador na sinasabi ni Harry Roque, isa lang ho ang ibig sabihin dito mga kababayan. Utang na loob na naman. 'Di ba? Utang na loob ang umiiral. Hindi ho yung batas. 'Di ba? Kasi yan ang sinabi ni Harry Roque. Ito daw umano si Cayetano, dalawang Estrada. So ikinampanya daw yan ni VP Sara Duterte. So kailangan gantihan nila yon. Gantihan nila ng suklian nila. Katulad ngayon, kailangan sila ni VP dahil sa impeachment. So kailangan hindi sila magiging pabor sa impeachment na ito para makaganti. So ayun mga kababayan kayo humusga dyan. Yan yung mga senador na sinabi ni Harry Roque. So titingnan natin kung totoo nga ba yan sinasabi ni Harry Roque, kung mangyayari ba yan. Kung mangyari yan, nako po mga kababayan, sa sunod na halalan po, maghalal tayo na talagang maglilingkod sa taong bayan. Hindi ho sa mga politiko, kapwa nila politiko na gumagawa ng kalukuhan. Yun lang po mga kababayan. Pairalin natin ang batas, pairalin nila yung batas. Kung ano man ang pinapatupad nila, sundin nila yon kasi sila mismo dapat ang maging magandang halimbawa dyan sa kasi sila ang mga nasa posisyon para sundin ng taong bayan kung ano man ang pinapatupad nilang batas. Diba? Kaya nila, kung alam nilang mali ng ginagawa ng kanilang kasamahan, dapat lang tanggalin na kasi mali na Hindi na itutolerate pa o kumbaga susuportahan pa. Diba? Ganun lang yon. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.